Sa panahon ngayon, usong-uso na ang online games na nada-download sa smartphones, tablets at computers. Pwede mo na nga ring makalaro ang taga-ibang bansa. Ano ba ang dulot sa'yo ng online games? Nagbibigay ba ito ng kasiyahan? Naglalaro ka ba nito? May kakilala ka bang adik sa paglalaro nito? Dear Papa Van, ako po si Tetiana. Tets for short. Isang college student. Gusto ng nanay ko na kakaiba ang pangalan ko kaya Tetiana. Ang mga friends ko naman ay Tets na ang nakasanayan nilang tawag sa akin at nagustuhan ko naman kaya ito na ang ginagamit ko. Ikukwento ko sa ating mga kabarangay ang tungkol sa love story ko with Jmar na adik sa online games. Noong una ko siyang nakilala ay naglalaro na siya ng online games pero hindi pa ganoon kalala ang pagkahumaling niya hanggang sa nagdaan ng panahon ay parang ang oras niya ay natutuon na lang sa kakalaro ng online games. Doon na lang nauubos. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang siya kaadik sa paglalaro. Siguro nga hindi ko siya maintindihan dahil hindi naman ako mahilig sa online games o kahit anong game app sa phone. 3 taon na kaming magkasintahang dalawa at lalo lang siyang naadik dito, Papa Van. Mahal ko kaya hindi ko maiwan-iwan. Nagkakilala kami nung grade 11 ako habang siya ay grade 12 naman. Mid-year ay naging magkasintahan na kami. Mabait kasi siya at gwapo. Ito ang katangiang gusto ko sa isang lalaki kaya napa-oo niya ako. Nang graduate na siya ng senior high at nag-aral ng college ay nagkatagpo siya ng mga kabarkada na addict din sa online games kaya lalo siyang nalulong at parati na siyang nasa internet shop kasama ang mga barkada para maglaro. Madalas ay hindi na siya pumapasok. Dumating pa nga sa punto na dahil sa kakalaro niya ay bumigay din ang katawan niya gawa ng pagpupuyat at minsan ay nalilipasan na rin siya ng gutom. Noong gumaling ay hindi pa rin natuto. Bumalik uli ito sa paglalaro. Parati naming pinagtatalunan ang pagka-addict niya sa online games. Parati niyang sinasabi sa akin na hindi siya addict sa online games. Nalilibang lang siya sa paglalaro nito kasama ang mga kaibigan niya. Nagbago si Jmar simula nang maging priority niya ang paglalaro kaysa pag-aaral. At ang nakakalungkot, parang hindi na rin ako mahalaga sa kanya. Parang nawala ang pagmamahal niya sa akin. Kaya pinupuntahan ko siya sa computer shop para kausapin. Pinapauwi niya ako. Saka na raw kami mag-usap kapag tapos na sila sa paglalaro ng mga kaibigan niya. Tatawagan na lang daw niya ako. Kaso mag-aantay lang ako sa wala dahil paniguradong puyat na naman siya at makakalimutan na niya akong tawagan. Isang araw dahil sa inis at sawang-sawa na sa ganong setup ay sinugod ko siya sa computer shop. Pagod na ako. Gusto ko nang tapusin ang walang kwentang relasyon namin. At nung nasa shop na nga ako nang makita niya, tulad ng dati ay pinapauwi niya ako. Pero nung mga oras na yun ay buo na talaga ang desisyon ko kaya pinapili ko siya. Ako o yung paglalaro niya. Nakiusap pa siya na mag-usap na lang kami pagkatapos nilang maglaro. Pero nag-walk out na ako at sinabing mag-break na lang kami. Nakipaghiwalay nga ako kay Jmar, Papa Van. Hindi ko na talaga kaya. Masyado na siyang addict sa online games. Hindi ko alam kung tama bang nakipaghiwalay ako sa kanya. May problema kasi ako na kailangan naming masolusyonan dalawa. Nung araw ring yon, pinuntahan ko si Tita Sharon.
mama ni Jaymar. Sa kanya ko sasabihin ang problema ko sa relasyon namin. Nung panahong yon ay open na kami sa both parents namin. Pagkakita ko pa lang sa mukha ni Tita Sharon, Papa Van, ay napaluhan na ako kaya sinalubong niya ako ng yakap. Gusto kong iluha na lang ang problema. Noon nga ay inusisa niya ako. Sinabi ko naman ang totoo na nakipaghiwalay na ako kay Jaymar dahil hindi ko na makayanan ang pagka-addict niya sa paglalaro ng online games. Nakwento naman ni Tita na pinagalitan niya si Jaymar nung nakaraan. Pinag-iisipan na nga raw niya kung papatigilin na ito sa pag-aaral dahil nagsasayang lang ito ng pera. Kaso kapag nasa bahay lang naman daw ang anak niya ay nakatunganga lang ito at maghapong naglalaro sa tablet niya. Papa Van, hindi talaga tungkol sa pakikipaghiwalay ko kay Jaymar ang sadya ko kung bakit pinuntahan ko si Tita Sharon. May malalim akong dahilan. Kaya ko rin kinukulit si Jaymar sa computer shop ay may importante akong sasabihin sa kanya kaso, yun nga, dahil sa pagka-addict niya sa online games, lagi niya akong pinapauwi kaya hindi ko ito nasasabi sa kanya. Kaya nung araw ring yon, ay nagdesisyon akong kay Tita Sharon ko na lang sasabihin ang lahat. Kahit may pag-aalinlangan at kahit kinakabahan ay nakaya kong sabihin kay Tita Sharon na buntis ako, Papa Van. Nagulat siya pero hindi nagalit. Kay Jaymar uminit ang ulo niya. Sinabi ko sa kanya ang totoo na hindi pa ito alam ni Jaymar dahil mas inuuna niya ang paglalaro. Sakit ng ulo talaga tong pagka-addict niya. Sandali, ilang buwan nang pinagbubuntis mo? Nakapagpa-check up ka na ba sa doktor? May inis pero mahinahong usisa niya. 3 buwan na po siguro. Hindi pa po ako nagpa-check up sa doktor. Kumuha lang po ako ng pregnancy test kasi hindi na ako dinatnan ng menstruation ko. Positive po ang resulta, tita. 2 beses po akong kumuha. Maluwaluhang sambit ko. Hay nako, hindi namin tatakbuhan bilang mga magulang ni Jaymar ang responsibilidad niya sa iyo at sa magiging apo ko. Pagpasensyahan mo ng anak ko. Baka this time, magtino na siya dahil magiging ama na siya. Saad ni tita sabay tahan sa akin. Labis ang pasasalamat ko kay tita nung mga sandaling yon. Mabait po talaga ang parents ni Jaymar sa akin. Nung nalaman nila na magkasintahan kaming dalawa ni Jaymar ay pinatawag agad ako ng family niya to visit their house. Wala akong naging problema sa family ni Jaymar, Papa Van. Ang parati nilang sinasabi sa aming dalawa na iwasan na matukso at gumawa ng bagay na ginagawa lang ng mag-asawa pero sinuway namin. Alam ko ang kasalanan ng ginawa namin ni Jaymar na magtalik outside the marriage. Natukso lang talaga. Kaya heto, buntis. At ang ama ay isang addict sa online games. Ipinaalam na namin kay Jaymar ang tungkol sa aking pagbubuntis. Hindi siya makapaniwala pero natuwa rin. Agad namang plinano ang kasal dahil buntis na ako at ayaw ng parents ko na walang ama ang magiging anak ko. Excited ang mga magulang namin sa magiging apo nila. Siyempre, galit na galit ang parents ko nang malaman nila na buntis ako. Pero kailangan daw nilang tanggapin ang lahat at ngayon ay sisiguraduhin nilang gagabayan ako sa aking pagbubuntis. Naging maayos ulit si Jaymar. Pumapasok na siya sa klase pero after 2 months ng kasal namin, ay bumalik uli siya sa paglalaro ng online games kasama ang mga barkada niya. Buwan ang lumipas. Araw na lang ang inaantay at manganganak na ako. Nagpaalam sa akin si Jaymar.
Tournament daw nila kaya aalis muna siya. Dahil anytime may manganganak na ako, hindi ko siya pinayagan kaso makulit siya. Nandyan naman daw ang mama niya kaya wala akong dapat ipag-alala at saka tawagan ko na lang daw siya para makauwi ka agad. Ano ba yan, Jaymar? Manganganak na ako. Online game ka pa rin? Galit na saad ko. Hindi ka pa naman manganganak. This week pa, di ba? Baka sa susunod na araw pa yan. Tournament kasi ngayon. Kailangan ako ng kagrupo ko. Pamimilit niya. Kung ayaw mo talagang magpapigil, sige, umalis ka. Pagtataas ko ng boses. Babe, sanay na ako sa ganitong sitwasyon na inuuna mo yung paglalaro mo, Jaymar. Sana hindi na lang ako ang nagpakasal sa'yo. May pagsisising saad ko. Ano ba yan, Tets? Nagsisimula ka na naman. Pagkasambit niya sinaraduhan ko na siya ng pinto. Ayaw ko na kasing makipagtalo pa. Bahala na siya. Tulad ng inaasahan ko, umalis nga siya at hindi man lang inalala ang panganganak ko. Papa Van, nung araw ding yun, dala siguro ng galit at stress ko kay Jaymar, ay pumutok ang patubigan ko. Tinatawagan ko siya kaso hindi sumasagot. Mabuti na lang nandyan si Mama Sharon at kagad niya akong dinala sa ospital. At sa awa ng Diyos, maayos ko namang nailuwal ang malusog naming baby boy. Nakakainis lang, Papa Van. Nanganak na ako't lahat, wala pa rin akong Jaymar na mahagilap. Nakaka-bad trip dahil inuna pa talaga niya ang online games na yan kaysa sa panganganak ko. Nung mga sandaling yon, sising-sisi talaga ako na nagpakasal sa kanya. Kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan. Mas gugustuhin kong maging single mother na lang para walang stress, walang sakit ng ulo. Humingi naman ng paumanhin si Mama Sharon. Siya na raw ang bahalang kakausap sa anak niya. Talagang lulong na si Jaymar sa online game, Papa Van. Sa mga oras na yon na hindi ko siya kapiling sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ko bilang isang babae, ang iluwal ang anak namin. Hindi biro ang mga anak lalo na't alam mong wala sa tabi mo ang ama ng anak mo at wala man lang pakialam sa nangyayari sa'yo. Tinawagan ko ang aking mga magulang para puntahan ako sa hospital. Bilin ko sa kanila na wag munang palapitin si Jaymar sa akin. Nirerespeto naman ng magulang ni Jaymar ang naging pasya ko. Pero isang araw nakapasok pa rin sa room ko kasama ni Mama Sharon si Jaymar. Wala na akong nagawa nun kundi hayaan siya. Humingi siya ng tawad pero hindi ko pinansin. Sawang-sawa na ako sa puro sorry niya. Wala namang nagbabago. Paulit-ulit na lang. Feeling ko, mabibinat lang ako kapag nakikita siya kaya nakiusap ako na umalis na lang. Ayaw sana niyang lumabas pero si Mama Sharon na ang nagpaalis sa kanya. Wala na siyang nagawa noon kundi lumabas ng kwarto. Papa Van, nung mga oras na yon, iniisip kong wag na lang balikan si Jaymar. Kasi pagod na talaga ako. Feeling ko lalo lang kaming mahihirapan ng baby ko kapag kasama namin ang ama niya na walang ibang alam kundi maglaro ng online games. Kinausap ko si Mama Sharon tungkol sa gusto kong mangyari. Sinabi kong uuwi na lang ako sa mga magulang ko at dun aalagaan ang anak ko. Kaso nakiusap siya. Ayaw raw niyang masira ang pamilyang binuo namin ng anak niya. Aminado naman siyang immature ang anak niya kasi nag-iisa ito pero alam daw niya na may pag-asa pa siyang magbago. Huwag ko raw iwan ang anak nila. Hindi para kay Jaymar kundi para raw sa kanilang mga magulang namin. Tsaka ayaw raw nilang lumaki ang apo niya na malayo sa ama.
Dahil nga sa pakiusap ni Mama Sharon, ay hindi ko iniwan si Jaymar, Papa Van. Pero sinabi kong last na yon, isang pagkakamali pa, ay hindi na talaga ako magdadalawang isip na iwanan si Jaymar. Dinalangin ko na this time ay magbago na talaga siya. Hindi nga ako nakapangasawa ng lasenggo, sa bungero. Nakapangasawa naman ako ng adik sa online games. Yun na talaga ang huli kong pakikipagbalikan sa kanya. Kapag babalik ulit siya sa kakalaro ng online games, Papa Van, ay talagang lalayo na kami ng anak ko at iiwan na namin siya. Dininig naman ng Diyos ang dalangin ko. Nagbago nga siya. Kaso sa umpisa lang pala, ilang buwan lang lumipas ay bumalik na naman siya sa dati. Siguro nga kabaliwan na kung balikan siya. Pakiramdam ko, kailangan na niya ang psychologist dahil sa kaadikan niya sa online games. Hindi na normal sa isang tao na halos masira na ang buhay niya at ng mga tao sa palibot niya nang dahil sa kanyang bisyong paglalaro ng online games. Nung magkasakit si baby, tarantang-taranta ako kung ano ang gagawin dahil wala si Jaymar sa tabi ko. Nasa ibang pamilya niya. Ang internet shop na naging buhay na niya. Ang mga barkada niya na parang asawa na niya. At ang computer na naging baby niya dahil sa online games na yan. Pantay naman dapat ang parenting sa baby namin pero bakit parang ako lang ang nag-aalala at nag-aalaga sa baby namin? Wala si Jaymar para maging kaagapay ko kaya gusto ko nang bumitaw sa kanya. Nung araw ring yon, nagdesisyon na akong iwan siya. Ayoko na talaga. Binigyan ko na siya ng last chance kaso sinayang lang niya. Nang mapansin ni Mama Sharon na nagbabalot na ako ng mga gamit namin ni baby, ay pinigilan niya ako. Nakiusap na wag akong umalis. Ma, ginawa ko ng lahat. Ilang beses na akong nagipagbalikan sa kanya hoping na magbago siya. Pero wala. Tingnan mo ngayon, nasan siya? Nandun sa barkada niya. Naglalaro. Kapag umuwi naman siya ng bahay, cellphone naman ang inaatupag niya. Naglalaro pa rin. Parang laro lang sa kanya ang lahat. Kami, itong pagkakaroon niya ng pamilya ay parang laro lang sa kanya. Ma, gusto ko nang hiwalayan si Jaymar. Babalik ako sa pag-aaral. Hindi ko naman ilalayo ang bata sa inyo. Ayoko na pong makonsumisyon pa. Sambit ko. Tets, gusto ko lang namang isalba ang pamilya nyo. Pakiusap ni Mama Sharon. Sino ba naman ang ayaw isalba, Ma? Hindi ako nagkulang. Aalis na talaga kami. Pagkasambit ko ay binuhat ko na si baby at ang ilan sa mga gamit namin. Sandali, tatawagan ko si Jaymar. Hintayin mo lang ang anak ko. Please, Tatiana, please. Pakiusap pa niya pagkatapos ay tinawagan si Jaymar. Papa Van, hindi sumagot si Jaymar sa tawag ni Mama Sharon. Walang nagawa si Mama nung umalis na nga kami ng anak ko. Ang nasabi na lang niya ay open daw kami sa bahay nila at kung kailangan ko ng tulong ay puntahan lang siya. Kinaumagahan ay hindi ko inaasahan na pupuntahan kami ni Jaymar sa bahay ng mga magulang ko. Wrong timing pa kasi kami lang ni baby ang nasa bahay. Nasa trabaho kasi ang mga magulang ko. No choice tuloy kundi pagbuksan siya ng pinto. Nakiusap siya na umuwi na kami sa kanila. Kaso, nagmatigas ako at sinabing mas okay na kami ni baby sa bahay ng mga magulang ko. Pero mag-asawa tayo, di ba? Dapat magsama tayo sa iisang bubong, di ba, babe? Pakiusap pa niya. Jaymar, ayusin mo muna ang buhay mo. Mas maganda, magtapos muna tayo sa pag-aaral natin. Baka we're both immature para ipagpatuloy itong pagsasama natin. Please help yourself.
Ayoko na makipagtalo pa. You can always visit our baby. Hindi kita pagbabawalan. Saad ko pagkatapos ay pinalis ko na siya. Yun ang naging usapan naming dalawa ni Jaymar. Mag-aral muna kami at magtapos saka namin pag-isipan kung magbabalikan kaming dalawa. Ayokong aasa na lang kami sa aming mga magulang para buhayin ang baby namin. Ipinapanalangin ko na lang na magbago na talaga siya at iiwanan na ang pagka-addict nito sa online games at sisimulan na niya na ibalik ang dati na may pangarap sa buhay na makapagtapos, magkaroon ng trabaho at matustusan ang pamilyang kanyang binuo. Dumaan ang mga araw, buwan at taon. Naging okay naman ang lahat. Paminsan-minsan nagkikita kami ni Mama Sharon sa labas. Siya ang nagbalita sa akin na unti-unti nang nagbabago ang anak nila. Tama raw ang naging desisyon ko na humiwalay muna pansamantala sa anak nila. Malaki raw ang naging impact nito kay Jaymar. Natauhan daw ito. Alam daw niya na mahal kami ni Jaymar. Kaya sinikap niyang magbago at sana nga raw ay magtuloy-tuloy na para makapagtapos kami pareho ng pag-aaral. Papa Van, nung huling binisita ni Jaymar ang anak namin ay nakita ko naman na talagang nagbabago na siya. Ilang buwan na rin itong hindi pumupunta sa computer shop at tutok na sa pag-aaral. Nakiusap pa siya na magsama na kami uli pero tumanggi ako. Sinabi kong saka na lang kapag pareho na kaming nakapagtapos ng pag-aaral. Open naman siya sa bahay kaya dalaw-dalawin na lang niya ang anak namin. Isa pa, siya lang naman ang lalaking mahal ko, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Nangako naman siya na pagsusumikapan na talaga niyang magtapos ng pag-aaral para makapaghanap ng magandang trabaho para balang araw, kapag nagsama na kami uli, ay sa sarili na naming bahay. Papa Van, napagpasya naming dalawa na patunayan sa aming mga magulang na kaya naming bigyan ang anak namin ng magandang future kaya nagsumikap kaming mag-aral. Sana walang aberya at makapagsama na kami in the future. Mahal na mahal ko si Jaymar. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas ay alam na ni Jaymar ang pagkakamali niya. Tinulungan na niya ang sarili na makawala sa kanyang pagka-addict at ngayon ay pursigido na siyang makapagtapos upang makuha niya ulit kami ni baby at magsasama na ulit bilang isang pamilya. Papa Van, hanggang dito na lang at sana'y mapili mo ring basahin itong kwento ng buhay at pag-ibig namin ni Jaymar. Kahit wala pang happy ending, pangarap ko kasi talagang magsulat sa inyo dahil isa ako sa masugid niyong taga-subaybay. Maraming salamat. Ang inyong kabarangay, Tets.